Kagabi nga nawalan kami ng gas kaya kaninang umaga nag-order ako. Tapos nag-asikaso ng almusal, naglinis ng konti sa bahay at nag-asikaso naman ng mga bata sa pagpasok. Pero syempre bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Medyo malamig-lamig nga ang panahon ngayon kaya nga naisipan namin mag-almusal ng noodles. Yun nga lang nawala sa isip ko na naubusan nga pala kami ng gas kagabi kaya ito nag-order na ako. Saktong-sakto nga lang yung pag-aasikaso ko ng almusal nito para nga sa pagpasok rin ng mga bata. Tinola nga pala yung inulam namin kagabi at meron pa nga natira kaya ayan iniinit ko na rin muna. Tapos nagsali na nga rin ako ng mantika sa lagayan dahil naubos na nga. At habang nagpapakulo nga ako ng tubig para nga sa noodles, ito naglinis muna ako ng bahagya. Sabi ko nga sa inyo itong sapa namin nagiging patungan nga ng mga kung ano-anong gamit. Kaya nga kung talagang hindi mo lilinisin, iinit talaga yung ulo mo. Oo. Susme, para na akong sirang plaka sa kakalinis tapos malingat ka lang ng konti, magulo na ulit. Yung kaya naman sanang lipitin pero hindi ginagawa. Ganyan nila ako kamahal. Oo, gusto nila yung napapagod ako. O siya, ayan, nung malapit na nga maluto yung noodles, nag-prepare na din naman ako ng mangkok na pagkakainan namin. Hindi ko na nga rin pala nilipat ng lagayan yung noodles dahil dagdag hugasin lang yun. Ako nga, purong noodles lang yung kinain ko pero yung mga bata, hinaluan nga nila ng kanin na tamang-tama naman para nga hindi rin sila magutom habang nasa school. Tapos ayan, pagkatapos kong kumain, niligpit ko na nga rin yung pinaghigaan namin ng Papa J. Sa ngayon, huli ko talaga yan nililigpit para nga kapag gusto pang mahiga ng mga bata habang hindi pa naman sila nag-aasikaso sa pagpasok, pwedeng-pwede nga silang mahiga. Pero nung mga oras nga na to, malapit na silang gumaya kaya ayan, naglinis na rin ako ng konti. Para nga kapag naligo sila, wala nang didikit sa kanila na alikabok. Napansin ko nga rin kaninang umaga na medyo humina nga yung buga nitong electric fan. Pagtingin ko nga maraming nakadikit na himulmol kaya ayan, winalisan ko na muna. Oo ate, winawalisan ko yung electric fan dahil ayoko namang palaging nababasayan at baka masira. Tapos dahil nagwalis na rin naman ako ng electric fan, magwawalis na nga rin ako ng sahig. Nung malapit na nga ako sa pinto, sinabihan ko na yung mga bata na maligo na sila. Tapos ako eto, kinuha ko na nga yung mga kakailanganin nila. Dito ko na nga lang sinampa yung mga gagamitin nga nila sa pagpasok para nga mabilis matuyo dahil last minute ko na talaga yan sila nalabhan. Yung mga blouse nga nila nandito sa labas tapos yung mga palda naman nila nandun sa drawer. Usually nga sa umaga talaga ako namamalansya ng mga uniform nila pero dahil meron nga akong inasikaso, nahuli nga tong sa kanila pero okay lang naman dahil mabilis lang din naman ako nakakapagplansya. Hanggang ngayon nga marami pa rin ang nagtatanong dito nga sa plansya ko na gamit dahil mukha nga raw maganda. Yes po, legit na maganda yan dahil mabilis nga lang makatuwid ng damit. Kaya kahit last minute ka na mamalansya, ako walang problema dyan ate. Pagtapos ko ang mamalansya, saktong-sakto naman natapos na nga rin maligo yung mga bata. Ito ang bunso ko dahil grade 3 pa nga lang, kailangan pa talaga ng gabay sa pagbibihis. Yung panganay ko naman kayang-kaya niya na nga mag-isa pero syempre para nga mas maayos, tinutulungan ko pa nga rin siya. Ate, minsan lang naman silang bata kaya susulitin ko na talaga. Bali, ang ginagawa ko nga bago ko nga bihisan yung dalawa, pinupunihan ko na muna para kapag ka nagsuot na nga sila ng uniform, wala nang pasabit-sabit na buhok dyan. Minsan talaga parehas nga lang sila ng pone pero ngayon iniba ko dahil tinamad na nga akong gayahin yung ginawa ko sa isa. Plus, hindi naman nabagay yung ganun sa panganay ko kaya nga ganito na lang muna. Sa mga batang 90s dyan, nagpone din ba kayo ng ganito nung high school? Dati talaga halos usong-uso yung ganyang pony na akala mo talaga nakakalatina. O siya, ayan, tapos na yung mga bata, yung nanay naman ang maniligo. Nagrabe, bago ka talaga makaligo, ang dami mo munang pagdadaanan. Yung literal na mamamaho ka muna talaga bago ka makaligo. Ayan, syempre, after ko naman maligo, mag-aasikaso naman ako ng mukha ko. Ate, medyo nakakaluwag-luwag nga tayo ngayon, kaya nga naka-RDL na naman ang ina nyo. Susme, maghahatid lang yan siya pero may pakulot-kulot pa ng pilik mata. Ate, hindi naman sa pagmamayabang pag naghahatid sundo nga ako ng mga anak ko, palagi nga may nag-hi Mommy Jane sa akin. Na parang akala mo talaga artista yan. Ngayon nga first week ng pasukan, sinusubukan ko talagang ihatid sundo yung mga anak ko kahit nga malapit lang yung school dito sa amin. Pero sa mga susunod nga na linggo, sila na lang ang papasok at uuwi mag-isa. Hindi naman literal na mag-isa dahil meron nga rin silang nakakasabay. Ang ati-ati na nga pagpasok namin ng gate, pinadiretso ko na sa room niya para nga hindi na siya mapagod maglakad. Ng Monday at kahapon nga, hinahatid kasi namin tong bunso ko dito nga sa room niya bago ko nga ihatid ang ati-ati na sa room niya. O siya, ayan, fast forward, nakauwi na nga ako at inasikaso ko naman kagad ditong sandamukal kong labahin. Na para bang sulit na naman yung sabon at saka tubig.